New Year! Happy New Year. Nagpadayon hapon ng atong celebration sa New Year. Part pa sa January. May buntag sa atong tanan. Karon nga buntag ako ay excited kay mo nang part 2 sa butang nga magpahimo nato nga moasinso ta sa atong mga kinabudi. Kinsa ang gustong mudako? Amen. Awa. Sino gustong yumaman? Di kayo sila mataas. Sino gustong yumaman? Tama lang. Okay. So, ang pagyaman man ko, dili lang na isa limitado sa kwarta, no? Daghan ni aspect. Okay? So, ang atong foundation sa atong pagkumaladong sa pulong sa Ginoo, 1 Timothy 4:8, no? Atong balikon basa. For bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. So, anong atong ginabalik-balik basa, kaya nagsulti ang pulong sa Ginoo na ang bodily exercise na profit, pero gamay lang. Pero kanang isulti nga gamay, naku na kayo na. Kung kanyo imagine, pagkahuman dito sa New Year, di na ako malis sa akong tuhod, pili na ako mabigo, pero di ko pili makapaipot. Tungod sa arthritis, kaya maraming kinaon nila lagi kaon diri kaon dito, no? So, manang kinahanglan yun ang pingan ang lawas, so importante ang bodily. Pero doon na pa yung mas importante niya na kanang gitawag ng godliness, gitawag ng spiritual discipline. Why? Because when you practice godliness, it is profitable not only in this life but in the life to come. So let's go to lesson 4, the discipline of giving, part 2. Part 1 ng tatong galing Sunday, no? So nag-lisod ko ato kay na English, na foreigner. So lisod yun ay pag-foreigner, no? Kay ang atong English na conscious ta. Sige lang. Ano sa isang balik, di na? Meron po dati. Okay, so ang atong i-share is why giving is spiritual discipline. Muna yung atong i-share kami aging Domingo because it reflects God's character. So, ano sa man yung character ang gusto niyo ma-reflect sa inyong kaugalingon? Character ni Rinico sa Kabataan Party List. O, example, character ni Saldico. Kinsa man ang gusto nimo reflect, why kalabaw reflecting the character of God. So the more nga giver ta, the more nga we are like God in character, no? Kay ano man musugot ang sarili, ang natural gyud nga kinaiya nato, gusto gyud ta sig pangayo. Diba? Normal gyud na. Sumala pa kani sa classmate sa Bible school tong namin sa Bible school sa kanang magwali bitaw ni Rick. Yung patong classmate, pagwali niya, anong po ang kami nga bata, inigawas daw sa tiyan siyang mama, nakakaana na siya. Ako na yung bata nga nakaana. Kaya po ng bata nga nagungkong, ang ibig daw sabihin niya na is, mine. Me, myself, me, no? I, me, and myself. Ang tao selfish yun. No? Musugod kang sa dili, mo na ang natural sinful nature nato. Selfish nito. Ang atong yun na ato na yung kaugalingon. Tama ba? Pag si Paula pagmukaan, pwede mga tato, ako rin Ay, sa oda to. Pero karon magyapon. So, ano siya? So, ang tao nga nag-grow o nag-mature, nagka-less selfish siya, ang iyang una ang uban ko. Diba? Abot asa na ito mabasa kayo ng verse ngayon nga si Kristo bisag siya dato na pobre siya aron kita mga dato. Nasa mga ng kabalong verse, nakita niyo smita. Christ is rich but he became poor so that all of us may become rich. Tanawan niyo na. Puso man ng cellphone mo, tanaw sa mong cellphone. Number 2, giving is worship and thanksgiving. You cannot worship without giving. You cannot give thanks without giving. Kanunay yun connected sa thanks
sa great gratitude o gratefulness o worship ang paghatag. Diba? O ganila nga pag ikaw bumisita ka sa naakay sa tawani, pag naakay gina-idol, naakay gina-worship, gusto yung ka muhatag. No? So, kung ikaw nahigugma, gusto yung ka muhatag. Okay. Part yun sa pag-worship o sa pasalamat ang paghatag. And then, number 3, giving is a matter of the heart. Meaning, kung unsa ang gusto ginahatagan nimo og dako nga panahon, effort o kwarta, mo ginahimong pinakagihigugma. Mo na isa. No, so nayo sa kataon niyon nga ako ang ginabili sa akong kwarta kay ang tanan akong kwarta gihatag nako sa mga kabus. Kinsa po ng mga kabusa ang akong asawa o mga anak. So na siya so mga kabus. So muna na din siya makahatag sa uban. Okay? So part 2. So kung saan ang part 2? Wala nita karon. Number 4 is giving builds faith. Ngano maka-builds faith man? Kay ang paghatag na isaad. Di ba? Pamantay mo atong sa kapa sa una. No? Isa may nakapit ito, hatag o kapa sa una. Mubalik man daw ang kapa. Pero ang pangalan niya, Putro Kapa. Putro Kapa. Okay, so ang kapa, ngano ang tao gusto man yun mubutang? Kay na sila'y pagtuo. Ngano na may pagtuo? Kay dunay promise. Ang imong ihatag na kwarta mutubo o 20% ba to? 25? 30? 20 siguro to? 30%. 30% in 1 month. Pagla ka siya online. Okay. So karon katong mga uban nga wa pa kasulay, di sila butuo, di sila butang. Pero nakita man nila katong nibutang nakadawat man. Uy, tinuod di ay, muna nga na sila ipagtuo. Di ba? Hindi man kamutuo sa tao nga wala pa na proven nga tinuod yang sulti. No? So ako man ako na mutuo mo sa akong promise, dili. Promise na siya, no? Pero pag ikaw mutuo ka, nga ang kanang gi-promise niya ang tinuod, pag mo promise siya otro mutuo ka. Okay? So, moto nga katong nituo sa kapa, gibutang gid sila. Hangtod nga niabot after mga pila ka years, ang nahimo ato nga trending na kung mubutang daw kag 100,000 investment. Pagbutang nimo within the day or next day, makuha na nimo ang imong pangandoy nga pick up. Mo na sa ditsan. O ay naguna na ang monthly kay ang anak atong 100,000 nga imong gibutang, mo na imong bayad monthly for 5 years. Mo to magperti daghan ang mga pick up. Karon pag ika-third year kay nasirado man ang kapa. Mo to nga nako sa BPI sa Center sa Lanang. Puno pick up na embargo. Kaya nga naman ang ilang pagtuo sinitabo. Manay ni pasok ili inati. Isang pag naa kay 1,000% nga pagtuo pero ang imong gituuhan dili sigurado. Wa gyud loy gyud ang imong pagtuo. Pero kung ang pagtuo nimo gamay ra, pero ang gituuhan nimo tinuod 100% sure, no? Dili ka loy. So ang atong pagtuo dili sa saad sa tao, kundi dili sa saad sa Dios. Okay? So sa may saad sa Dios. Okay, tanaw nato. Malakias 3:10. Okay? Unsay yun diri? Atong duha nagbasa para masulti gyud ninyo. Everybody. Karon aghatong ko kamo nga sulayan ninyo ako. Ang Ginoo nga magagahom apagahom. May period man. Dad-an ninyo ang tibuok ninyong ikapulo sa bodega sa templo aron may pagkaon diha sa akong templo. Kung himuon ninyo kini, padaan ko kamo og ulan o hatakan o naghinubrang panalangin. Dili ko tubutan nga kaunon sa piste ang inyong mga panom o ang inyong mga ubas dili magalarag.
Di ba kung sa'yo promise? Ang promise niya, kung sa'yo kondisyon, ang iyong padre, kung dadon ninyo ang tibuok ninyong ikapulo. So, kung saan man yung ikapulo? Muna gitawag ng tithes. No? Pag may ganit kang tithes, 10%. Pag 11%, dili na sa tithes. Levites. Pag 12 tithes. Nakiwala na. Basta ang word niya tithes, no? Asa na to? Sa English tithes, ikapulo, mandiri. Motong doon ay sa Diyos ko, banyanan to sa kami pro na, kung saan man ang titis? No? Dito sa titis, tithes. O tithes. Ang meaning sa tithe mga igsoon is ikapulo nga bahin sa imong harvest o ikapulo nga bahin sa imong kita. So pila may ikapulo sa 10 pesos pa? Piso. Oo na. 10 parts sa 10. Ang ikapulo nga bahin sa pulo, piso. Ang ikapulo nga bahin sa 100, yes. Ikapulo nga bahin sa 1,000, 100. Ikapulo nga bahin sa 10,000, 1,000. Ikapulo nga bahin sa 100,000, 10,000. Ikapulo nga bahin sa 1 million, 100,000. Ikapulo nga bahin sa 10 million, 1 million. No? So, amot isang anak ako ang ipangutana sa ako na tulong anak na ako. Yan na ako. 1 plus 1, 2. 1 million plus 1 million. Tapo mo na. Sabi na, 2 million. So ako mga nagdilig din sila mga mathematician, no? Oto na to. 1 plus 1, 2. 1 million plus 1 million. Tapo lagi na. 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2. 1 million plus 2 million. 2 million dahil nakuha na ganyan katukayan. Di lang ko magsuti kung kinsa anak ka para kinsa kang anak ka. Okay. Kung sa saan, okay, mali na. Kung sa saan, kung ang ikapulo nga bahin sa atong income o harvest, ihatag nato dito sa budiga sa templo, ihatag nato sa Diyos sa budiga sa templo. Muna yung saad. Ang iyang saad, yung battery, padalhan o pamuog ulan, hatagan hatagan o nagkinobrang panalangin. Dili ko tugutan ni paunon sa piste ang inyong mga mananom o inyong mga ubas, dili mga lara. So ang promise sa Ginoo na kung ihatag nyo sa ako ang ikapulo nga bahin sa inyong income o harvest, nganong ulan may ipadala? Kay ang ilang negosyo mga ginabuhi mo sa una agriculture. So kung imong mga pananom may ulan, mga matay gyud na imong kuan. Pero kung paulanan na sa Ginoo, mamunga gyud na siya. O ang mga piste dili niya paadtoon, di ba? Di ba na yung mga piste? Nga mo ko sa umay. Okay. Kini siya nasugilanon mga igsoon, nahitabo ni siya sa Malakias 3:10. Thousands of years ang milabay. Okay. So atong tana, mo na nga doon ay usa ka amigo na mga pastor na nag-post na igamit niya ang Malakias 3:10. Na di ba kapatay mo sa mga simbahan, di ba ang simbahan na sila yung kanang gitawag na giving corner kanang tuwa dito ang hataganan sa ilang kwarta, di ko tanang dahil bersikulo. Kabantay na mo na? Ha? Wala mo kabantayan na sa simbahan. Di ba sa mga simbahan nga mabisitahan mo sa mga simbahan, na dito na lugar na dito maghatag og kwarta. Yeah, usually good mo asa ihatag og kwarta na nakasulat nga Malakias 3:10. So karon doon na tayo pastor nagbuhat anak. Pag-post anak niya sa Facebook, daghang nag-react. Siya na yung man na dili man na siya pabluhan ng sulat. Old Testament man na. Di ba? So may sila nga. Dili man taan diraan ni nga subo. No? Okay, so mo to nga. Doon ay pastor ko dito nag-post nga. Kung sa ingon sa 1 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for teaching, for reproof, so that the man of God may be perfect, fully furnished, and mature. Okay? So, kung pasabot, kini bersikulo ha, bisag dili ni ato ang bersikulo. Actually, ang isultihan ani ang mga Israelites
No? Dili mga Pilipino, dili mga Kristiyanon, mga Israelites. Okay. So pastor, kung saan nga mahimo ning profitable sa ato okay. Kaya nga naman, ato lang sa balikan ang context ani mo ni ang kwan. During sa Old Testament time, kung ang mga Israelites muhatag sa ilang ikapulo ang promise sa Ginoo nga sila yun panalanginan yun o panalangin na naghinubrang panalangin. Muna ang ilang subilanon sa una. Na kung muhatag silang tithes, tagaan silang panalangin nga naghinubra. Of course, dili na para sa ato no? Nahadlok mo. No? Nahadlok mo. Ay, kahadlok, dili na para sa ato. Pero ang atong makuha diha, kapag muhatag og tithe sa unang panahon, na i-promise ang Ginoo matagaan yun kung naghinubrang panalangin. Kunya nagsulti pa yun siya. I challenge you, di ba? Aghatong ko kamo. Sulay ako. Oh, aghatong ko kamo nga sulayan ninyo ako. Isang sulti ang Ginoo nga makalagahon. Siya man nagsulti. No? Halimbawa ka magdula ka ba? Magdula ta. Ano si mo Pau? Magdula ka. Ang dula na to po, pag muhatag ka sa kuha, tagaan ta kaglabaw pa sa mahatag nimo sa ko. Okay? Halimbawa, 10 lang ha. Kami ni Paul ba magdula mi? Dula ka, sige. Pili may kaya ni mahatag sa kuha karon. 50? O. Paghatag mo 50, o diya 500. Pa. O sige, pila kay ihatag nimo sa kuha? 100? O diya 1,000. Sige, hatag. Sige, sukol kami, takay ko. Kung inana ang atong dula, every time mo hatag ka mo, balos kung labaw pa, gusto may buhaton nimo pa. Mangita kang daghan nga ihatag sa kuha, kaya every time mo hatag ka, bas maglag na po. Nag-gets na mo pa? Muna yung pusabot ani sa Ginoo. Kung makita mo inana nga tao, hatagig sobra-sobra kay grabe ang balik. No? Okay? Okay, balik ta. Pila kaya mo? 150? O 1.5? O, pila mo kaya sa kuha? Ha? 1,000? 10,000? O, pila pa? 5,000? Asa mo kaya 5,000? Dili! Makita ka! Makita ka 5,000! Kung naibuhat ko ng maning kamo, di ka, matawang nakikisa, ano, 5,000 kayo, pagbalik na ni 50,000 nito. Muna siya! Muna siya! O, sausaw na ni anak mga igsuon. Inana ko dula. Muna yung sa Ginoo, no? Pero kung atong tinod na ito ni Pao, di ka makapili sa kuha pa, bisa kung saan mo katang. Di ka kapili sa kuha. Sa imong kapasidad, ni high school ka, nagdawat ka sa kuha, sigminta ka na adlaw. No? Di ka kapili sa kuha. Isulti ko na ko niyo, di ko kapili si Paula sa ako. Sa kung kanyang panitaw. Huwag pa sa Pao, bisag muhatag pa kagmasda ko, kaya na ko balikan, sobra pa sa imong mahatag. Muna isulti sa atong Ginoong Hesus-Kristo. No? You can never outgive God. Amen. Okay? Pero atong klaro na, kaya dapat mga pasol mo gamit-gamit ang nakabersikulo, pero sila may mudawat. Okay. Padayon ta. Sige. So, Pastor, kaya dili man na ito, sa may atong makuha niya, atong makuha mo ni, nga nag-promise ang Ginoo na ang muhatag sa iya sa ikapulo, panalangin niya o nag-inubrang panalangin. Promise na siya. So karon mo anhin ta sa ato. Sa may promise sa ato ang panahon. So let's go to the New Testament. Kay Old Testament man yung promise. Let's go to the New Testament. Okay. 1 Corinthians 9:13. Okay ni si Pablo na niya, sulatan niya ani mga Christians na, dili na mga Israelites. Unsa yun niya? Dili ba nasayon man kamo na ang mga nag-aalaga diya sa templo, o kisang ni mga nag-aalaga sa templo? Balik ta, no? Sa unang panahon, kinsa man tong mga tao nga naa sa templo, nga nag-alagad sa templo. Kung mabasahon ni mga Old Testament times on, ang ipasabot anak atong mga Levites at mga priests, mga Libitihanon o mga pari. Ang mga ani inani subilan ni ani. Pila gani ka tribes ang Israel rek? Ang Israel? Pila ka tribo ang Israel? 12. Oh. Si Jacob nanganak sa 12 ka lalaki. Katong 12 ka lalaki, 12 ka tribo, mo to silang gitawag nga Israelites. So 12 tribes of Israel.
No? Isa pa nag-12 ka tribo. Muna si Reuben, si Gad, si Asher, si Isakar, si Joseph, si Benjamin, si Levi, si Judah. Nalimot sa itong ba? Nalimot ako. Basta kay 12 na sila kabuo. Karon, pag abot nila sa promised land, ang gitagaan o yuta, katong 11 tribes lang. Doon na yung sa ka-tribe, ngawa taga-yuta. Moto ang tribo ni Levi. Ano mo sila taga-yuta? Kaya ang sugo sa Diyos, si Levi mo'y akong gipili nga sila ang magtrabaho dito sa templo. Kung sa may buhato nila, sila lang ang alagad sa templo. Importante ba ang templo karataw? Importante kaya ano man. Ang templo ng God, dito ihalad ang mga hayop, mga baka, karniro. Ingon nga offering, sa peace offering and worship offering sa mga Israelites. Walay bisan kinsa nga pwede mo ihaw o muhalad sa mga hayop, kundi mga Levites na yun. Kaya pag muhalad ka nga di ka Levites, chiu, sunog ka, patay ka. Kaya ang isuko sa Diyos na muhalad, mga Levites na yun. Ngayon ang mga Israelites, wala talaga dahil halaray, di po pwede. Kaya pag may halad, matunglo man po sila. Kaya every time makasala ang Israelites, kung luhon sila, masay paagi, maghalad sila peace offering. Isa may mga asikaso, mga Levites. Unang importante ang mga Levites. Kaya pag walay Levites, walay magkasikaso sa mga peace offering. Okay? So, in order for Israel to survive and to be blessed by God, dapat naagyo yung mga Levites nga makasikaso sa ilang mga peace offering, mga sin offering. Muna siya ang coordination sa Ginoo. Muna mo sila taga-igyuta para mo-focus sila sa paghimo sa Levitical activity. Okay? Muna siya ang prinsipyo ang giawat sa US government o sa Philippine government. Pamuntahan ko sa inyo. Musugot pa mo mawalay sundalo sa Pilipinas. Musugot pa mo mawalay polis. Walay Coast Guard, walay Navy, walay Air Force, walay government official, walay hospital. Walay public school, walay public hospital. Sugot mo wala na. Lisod kayo pag wala na. Pero nga nung naaman sila, kay kanang mga tawhanan, gibuhi na sa atong mga tithes. No? Pero ang tawag na karon, tax ng tawag na karon. Okay. Kung sa'y purpose nga ng tax para ang mga government people magserbisyo sa katawan. Mo na siya. Aminin niyo kung ang atong mga tax di lang kurakuton, pero hayhaya sa Pilipinas. No? Hayhaya ng Pilipinas. Ang mga police honest, dili mangutong. Ang mga nasa BIR, dili mangutong. Ang nasa Bureau of Custom, dili mangutong. Honest silang tanan, pero tindatuwa sa Pilipinas. Labi na kung honest ang tanang congressman, senador, presidente. No? Muna nga atong dayugan si Cara David siyang pag-ampo na mamatay ang tanang kurakot sa Pilipinas. Okay? So, ano na siya? So, kanang idea sa taxation, giawat na sa idea sa sa tithes. Di ba? Oh. Okay, so naintindihan tayo mga kapatid? Okay. So, maayo ba ang tithes? Maayo. Kaya nga naman, para ang mga priest at mga nag-alagad sa templo, makahimo sila sa ilang priestly activity, makanalanginan ng mga Israelites. Okay, patayin ta. Mura kining walihan, hindi lang ko ni Mahoman o doa ka part ba? Sabi ni third part 3. Sige lang, sa'yo oras ka rin. Alas 8:43, na pa po 15 minutes. Okay. So mura, part 3 din siya. Sige lang. Okay, sa'yo kaya Pastor Pablo. Dili ba nasayon ng kamo nga ang mga nag-aalaga diya sa templo diha usab bukuha sa ilang pagkaon? O, di ba? Musulti ni Pablo. Kung ang mga nag-aalaga diha sa alaran, mukuha usab sa ilang bahin sa mga gihalad diha sa alaran. Kini nag-aalaga sa templo mo ni ang mga priest. Pero ang nag-aalaga sa alaran mo ni ang mga Levites. So, unsa may diri sa 1 Corinthians, unsa ang gimin ni Pablo ng mga tao na nagkuha sa ilang pagkaon? Ang gipasabot niya kadtong mga priest, Levites nga nag-alaga sa templo sa Malakias 3:10. In other words, gi-quote ni Pablo ang story about sa Old Testament. Okay? Ayan pa niya,
ang mga Levites, ang mga priests, ang ilang livelihood, ang ilang panginabuhian nakabase sa tithes and offerings sa mga Israelites. Mo'y ingon ni Apostol Pablo. So, yun mo aning ang verse. O yun, yung takay, si Pablo lang na. Isuko sa Ginoo. Pag-abot sa verse 14, so nagkauyon tanong na ang mga Levites and priests nabuhay sa tithes and offering. May isang pasabot aning ang verse. Pag-abot sa verse 14, iyon po ni Pablo, sa samang paagi usab, no? Sa samang pamaagi, masayot pasabot niya ng sa samang pamaagi pa. The same way. Oh, the same way. Sa samang paagi, the same. No? Sa isulti, sa samang pamaagi usab, meaning kung sa pamaagi sa una, ang Levites and priests mabuhay sa tithes and offering. That is the way before. How about today? Yung pa ni Paul, the same way. Sa samang paagi usab, nagsugo yun. Nagsugo ang Ginoo na ang mga nakadawat sa maayong balita. Okay, sa may nakadawat sa maayong balita, kita, nakadawat ta. Angay nga mutabang sa paghatag sa mga panginahanglan sa mga magwawali sa maayong balita. Aron sila mabuhi. So tama itong pastor. No? Pastor na. Itong naway bitaw, pastor. Kadaway ng pastor! Ningang na tayo! Pero di ka pinanang pa istorya. Di ba, kita mo na sa Facebook, itong pastor bitaw nga nangasawa sa Mimoro. Kadaway ng pastor! Ningang na! Di ba? So, di po gusto niya na, kita mo manggo. Birwit pa ganin. Okay. So, sa inyong diri may ison, sa samang paagi mo ito nga nag-Sunday school ko sa una sa usak ka lugar nga nung tana siya. Dapat tayong mabasa, pastor, na sa New Testament time, gisugo gihapon ang paghatag og tithes. Kuna. Kuna. 1 Corinthians 9:14. Hindi. Nabasa ba niyo ang pulong na tithes? Wala. Ha? Nakabasa mo tithes dire? Wala. Wala, pero kung bride ka, kasabot ka. Wala niliyang si ate. Okay, mo ni sa tasaw. Kasi atong tanambi, sa atong balik ta. Dili ba nasayod ng kamo nga ang mga nag-alaga diha sa templo? Kinsa man mga Levites and priests, mga nag-alaga sa templo. Diha usab mukuha sa ilang pagkaon o mga nag-alaga diha sa laran. Mukuha usab sa ilang bahin sa mga gihatag sa laran. Abot sa verse 14, the same way sa mga paagi usab kung ang mga Levites and priests gitagaan og tithes and offering, the same way nagsugo ang Ginoo nga ang mga nakadawat sa mayong balita angay mutabang sa paghatag sa mga panginahanglan sa mga magwawali sa maayong balita aron sila mabuhi. Ambot pasabot kung sa unang panahon Levites and priests sa panahon karon katong mga nagwali. So kung dunay dili sa tuwa, kung dunay tao diri nga muwali gid siya nga dili sa magtrabaho, di siya ginabuhi. Biya sa iyang life panginabu sa iyang employment. Kaya mo focus siya sa pagwali sa puno sa Ginoo. Muna giyon sa Bible, angay sila na tabangan sa ilang paminahanglan. Okay? So, ang mong tanan, naa ba maghihapon yung tithes and offering karon? Naa gihapon. Pero kinsa may tagaan? Katong mga magwawali sa maayong balita. So, wala pasabot kay pastor, tagaan dayon, no? Basta nagwali, mo rin tagaan, pero di ko magwali, tagaan. Kaya na may uwan lang, pangalan pastor, pero nagwali. Pag di magwali, tagay, ang tagaan ako, patuloy kong nagwali. Okay? So, ito ba mga naman igsoon? Okay? So, ang sa'y promise, ang promise, nga kung muhatag sa ikapulo, tagaan kung naghinubrang panalangin. Kung pasabot kung muhatag po karon ang Ginoo adunay ihatag ng panalangin. But wait, there is more. Okay. Patanahuman. So, may din mo ito nga, na ako'y amigo sa kapastor sa Bohol, bitaw, Elps. Nagtudlo si Anit sa iyang simbahan. Karon kay Sunday school na to, sa Sunday school mo ko, pili mo kapangutanan. Karon di mo kapangutanan, kay wali man ni. Pag pangutanan dito, niya, pastor, anak mo sa kaigsoon, yun siya nga. Hi, kaya kapastor. Okay, kami naningkamot ni, nanginabuhi mi, nangigusto mi, niyang 10th part na mo, ihatag na mo sa imo. Kaya, ito. O, di ba?
basta katong pastor man ang tudlo ni hilak siya. Apo to wala ko siya pagila ko. Ano ba? Wala mo sa hilak sa tayo. Hilak siya. Kaya nga naman, kaya giinin siya na, kaya exertin mo, no? Hindi ka mo men, hindi mo ihatag na ako sa imo mga kapulo. So ang gihimo atong pastora, kabalo ko na yung kabubaw. Ay sige, wala nang istorya. Ni-eskwela siya o education. Nipasar siya sa LEP. Nakasulod siya sa DepEd. Karon principal siya sa eskwelahan. Wa siya magdawat og bisag piso, pero siya gihapon ang pastor atong simbahan. Okay? Nga naman to, asa man ang mabasa po, nga inanay ng buhaton, naanang gihapon sa Bible. Okay? Sa yun sa 1 Corinthians 15. Sumpay atong gibasa nato ha, yun pa niya, yun, ang sumpay ni si Pablo. Apan wala ko pahimusli ang maong katungod. Bot pasabot ang mga nagwawala sa mga balita, naan sila katungod nga tagahan ug sa piling. Pero yun pa ni Pablo, apan wala ko pahimusli ang maong katungod. Ug wala usab ako nagsulat sa pagpamasin ni katagan ninyo ako. No? Di ba? Kada bitaw mga joke bitaw, no? Ano ba ang mga joke? Usahay ang joke, kana pang joke lang siya pero namasin mo na siya. Ah, di ba? Muna ako dili ko mag-joke diri sa Armans. O pagkaon. No? Okay. Asa ba tong nani care group diri sa una nin ba kanya ko nga. Bro, dili maning salad no? Pero di laksa. Uy, nyay salad gihatag, no? Muna nga. Di kayo mag-joke din kay. Pero kung na, ta. Sana ba? Usay ang kita mga Pilipino, ang atong teknik mujok ta kay pamasin niya basi kinod nila. Karami ko may tag di nato na imuhatag pagkarita. Pero joke ta to Chris. Ano ba? Pero ako nag-joke ha. Alright. Okay. Ano ba? Mujok ta kay basig na no? Pero wala ko kinapod, no? Pero kung naa di yung joke, okay? So yun pa ni Pablo, wala, pero si Pablo wala siya mag-joke. Inja, wala ko magsulat para hatagan ko ninyo. O namasin, hatagan ko ninyo. Kaya pa ni Pablo, kay maayo pa nga mamatay na lang ako kaysa himuon ko kini. Siguruhon ko nga walay bisan kinsa nga makakuha nining akong ipasikat. Masaya punto niya po sa Pablo. Dili na ko gusto nga makaingon mo nga nangalagad ko sa Ginoo tungod kay namo ihatag. Kaya kung mo na inyong una-una, ay pagmamatay na lang po. Ang buot pasabot, ang punto ni Apostol Pablo, nangalagad ko sa Ginoo kaya nang kung magyud ko sa Ginoo. Dili tungod kay namo ihatag. No? Nya ka mo namo ihatag sa ko. Ha? Bakari ka? Oh, di ba? Mo na isa nga ang sa tawani kung mangalagad ka sa Ginoo ang pinaka-test yun nga nangalagad ka kung kay madawat. No? Kaya the moment nga naa kay madawat, ang tendency niya na matahak ka. Matahak ka kaya na kay gidawat. Pero pag wa kay gidawat, kasi Ginoo ra gyud ka matahak. Okay? Pero ako magsulti nga imong hatag. Pero ang buot pasabot, iklaro yun ni Pablo ang rason nga kita mangalagad. Tungod kay gusto kita mangalagad sa Ginoo, dili tungod kay namo ihatag. Although rights yun nga, dapat tagaan yun. Okay? Ano ba? So, halimbawa, doon ay maestra, doon ay pulis. Mukha na, ay na lang pulis, congressman na lang. Kung si Abanti bitaw, hindi pa si Abanti. Ang lahat ng sweldo ko sa kongreso, ibinigay ko sa aking distrito. Pila may sweldo sa congressman? Naramdaman na sa mga pila, mga 200,000 ba? Mga nasa 100 ba? Yung pa niya. Ang lahat ng aking sweldo ibinigay ko sa aking distrito. Hindi naman tao, kaya yung para pork barrel naman sa imong bulsa. Kaya mga congressman, dapat na sila pork barrel, milyonis man. No? So muna siya. So kung doon nag-iusap ka politiko nga honestly, ang tanan nga budget ihatag niya sa katawan, pati ang iyang income, ihatag agad niya sa katawan, mo na kay mailhan nga tinud-anay gyud ang iyang pagpangalagan. Mo to si Greco dinhi ka nisulti siya. Kung tinuod gyud nga manerbisyo gyud ta sa atong nasod, di ta magdawat og sweldo.
Di masugot ang mga politiko. Kaya nga naman, kaya mga politiko, ang iapas ko nila sa pwesto, ang kurang yun. Di ba? No? Kaya kung tinodog ang politiko, ay daw ito sino. O di tinodog politiko. Kung tinodog ka nga serbisyo, di tumutuyo. Okay? Okay, so atong balikan sa Pablo, yung pa ni Pablo, apan wala ko kinipahimusli. No? Kaya sa inyo niya sa Pablo, yung pa niya, wala ko ipasikarbo ang pagwali sa mga balita kay mao kini ang akong katundanan. Dili mahimo nga dili ko kini buhaton tungod kay alaot ako kung dili ko iwali ang maayong balita. Buot pasabot kay pa ni Pablo, obligado gyud ko muwali kay ngano pag di ko muwali, unsa man maluwas sa mga tao. Wala muwali ko. Ang rason nga magwali ko dili tungod kay naa ko'y madawat. Tungod kay gusto gyud ko muwali para maluwas ang mga tao. Mao kini siya. Okay. Sumpay. Kung nagwali ako kay mao kini ang akong gipili nga trabaho, nagpaabot unta ako og suhol. So dapat dai ang mindset sa mga magwawali, dili niya tanawon ang ministry nga labiyon. Okay? Apan ang tinuod, gituman ko lang ang akong katundanan nga magwali tungod kay mao kini ang gitugyan kanako sa Dios. Okay. Unsa karon ang balos nga akong mapaabot? Iyon pa ni Pablo, ang giisip kong balos mao ang kalipay na ako na nasa. Ang kalipay. Unsay giapas ni Apostol Pablo sa pagwali mga igsoon? Ang kalipay. Okay? Unsa daw ang promise sa Ginoo pag mangalagad ka, magwali ka, tagaan gyud ka sa Ginoo kalipay. Mo na giapas ni Apostol Pablo. So unsa ato makita nga promises diri? Ang isa ka promises naa say promise sa mga giver na sila tagaan naghinubra ng panalangin. Pero naabot sa promise sa mga magwawali na tagaan silang kalipay. Okay, so inani ang application ni Magson. Kung ang paghatag nato sa mga magwawali ikasakit sa atong kasing-kasing ulugan, ayaw gyud sa buhatan. Kay dili na siya dawaton sa Ginoo. Pero kung ang paghatag nimo sa magwawali kalipay nimo, buhata, no? So basin mo yung nga, si muhatag na lang ta kay para inong nga nalipay ka, ayaw, no? Muna nga, kabantay mo nga din na sukat niya nagsugod ta, wala yun tayo kanang wag yung maglibot diri sa ato, di ba? Kabantay mo, di ba, sa mga simbahan, kapag lagi mo doon sa isa na naamid dito na, yan, no? Yang lisod pa yung kaya na pastor ko, iyan na plato, kanang dako dito ang plato. So, di ba kaluta kaya yung ibutang bisa maulaw, no? Mana game sa uban para di mo lawan, magamit og sibot. Nya wa kay mo kay kwarta. Kung nito mo sa kuha, no? Ang pag-ana sa kuha. Ano siya na? Wa man kay ihatag yun. Ang problema so kay di man mo hawak mo ihatag. Mo to di jami-jami na ko panana ko kunuhay, no? Pero ngay pasaylo ato sa Ginoo, pasaylo na ato sa Ginoo. Kaya kwarta ginamo ato masahe ra gyud. So mo ni ang atong buhaton. Ang pag-apply yun din yung paghatag, ikaw yun ang mag-decide sa imong kaugalingon. Kung di mo feel okay, rin yun na tumakan sa Ginoo. Pero kung convicted kang maghatag ka naman tayo. Okay? Kaya nga naman, nga nung naghahatag ka, kaya sumala pa sa unang panahon, ang mga libita o mga praise, tagaan yun sa ikapulo. Sa atong panahon karon, ang mga nagwali sa mga balita, ihatag doon sa ila ang ikapulo. Mo to nga nag-meeting mini sa mga leaders ni ang meeting namo dinhi sa City Grace sabay dili man mo membro pero nag-attend man sa simbahan dinhi sa City Grace nagsulti gyud ko sa mga kaigsuonan nga dili lang ko magtawag except sa pakalita. Oh, kanang sapat, no? Pero wag yung problema kung gusto gyud mo muhatag, halimbawa sige mo anak pastor, gusto din kumuhatag sa imo pastor. Wala gyud ni problema kay dili gyud mo obligado. Okay ano man. Gusto na ko maisama ni Apostol Pablo nga di gyud yung isipon nga nangalagad mi tungod kay namo ihatag. Namo ihatag wala mangalagad gyud ni pastor mi. Di ba pastor? Pero kung naihatag di mo balibad. Pero amo lang iklaro, no anong yan yung English man lang kares. No. Amo lagi klaro na ang hinungdan nga mga lagad mi sa Ginoo dili kay naa mi madawat mga lagad mi
tungod kay nahigugma mi sa among Ginoo. No? Abi niya dito kami sa Isabela, sa Palawan. Nag-ministry mi dito ang among mga gipang ministerihan mga college student, no? So, ang among handa ito sa una, hindi mag-care group sa una, Chris. Saging nga gyud nga kadaba kanang malakit sa tuwa ng kadaba. Butangan namo na siya og kaning sini kadaba tapos butangan nako kanang milk sa plato Ako mag-ampo no dito pulot lagi na. So mga bata ni kasi na ko di apiki po kay paginabuhian. So mo to nga maningkamot gyud mi nga magpakaon kanon kay katong mga bata ay wa ko di sila panigto sa ila. Nga luy pod ba? Kung kami pobre pod sila. Maningkamot mi. Mo to nga nahita ko na in between 2010 to 2014. Nya katong nangulit namin sa 2014 katong mga bata siyempre mga kuan. Nana dito duha ka ang isa to abogado na, isa arkitek. Mga kuan police, mga professional na sila karon. Mga musta gyapon sila sa ako. Mga sila nga coach kay coach may tawag na ang tawag nila sa kuan sa care group leader mga coach ang tawag. Saka unta makabisita ka sa amo adre kay aron makabalos pud sa imo. Pagsulti lang anytime kay watay problema sa sakyanan kung gusto ka mag-ilido asa. Katong mga bataan nga among gipakaron sa una ng care group, mga kuan sila, mga professional sa sila karon. So, muna siya ba? So, atong time nga nag-ministering sa Palawan, wa gyud binadawat atong mga bata. Sila pa kanunay makadawat sa amuha saging nga karnaba. Okay, masaging nga karnaba. So ana ba? So, manang kalipay. So, kung pasabot, through history, no, na kami sa akong asawa na mamatud-an yun namo sa akong kaugalingon nga bisag wa mi madawat mga lagad yun sa inyo. Bisan pa, di ba? Nakita niyo na Karis, di ba? Pero karon kadawat-dawat na po. No? Okay. Kadawat-dawat na po. Pero muna nga si Karis, hindi gini siya gusto maminyo, pastor. Kaya ano man, nakita niya kung sa kapobre niyang papa. Pero karon nga yung papa, arang-arang ng kamay, para ganahan siguro. Hindi ka po. Kaya ano man, kaya maghulam di mo bayad. So muna, akin si Karis na witness yun niya kung sa may kapait nga mukhaon na gini nga balik-balik na lang sa lugaw na lang kanon tapos mapilmin na lang sinabawan sa kuan sa kamunggay. Ini si Paula, may kalibutan. Si Karis yun na nakawitness sa among kalisod sa una. Pero ting paita yun, no? Pero bisan pa sa kalisod nangalagad gihapon. Kaya ano man, tungod kay nasabtan namo nga dili gud kabayad ang among tibuok kinabuhi sa gihimo ni Kristo dito sa krus ng ipakamatsan niya giluwas mi sa inyo. Amen. Unang ingon ni Apostol Pablo, insya unsa karon ang balos nga akong mapaabot. Iyon man ni Pablo, ang giisip ko mabalos mo ang kalipay. Di ba kalipay? No. Kabatay bitaw mo ang mga to. Ano gisugot ba nimo siya? Kalipay mo. Di ba? Di man mo mats. Yung basta lipay kayo, buti ka sa ko, nalipay mo. Pagkatawag rin ang tubag bitaw, kalipay naman, hindi kayo mahimuan na. Nga nung nagpuyo mong kadiri nga, hay-hay mong ka dito. Lipay mong ko. Pagkailangan kaya na, so hindi mo na mabindig, di ba? Pablo, ano nagpakalisod-lisod mong ka? Ang tubag niya, nalipay mong ko. Di ba? Pag lipay na ganyan tubag, ano yung makapindihan? Iisip mo ang balos mga kalipay na sa akong pagwali sa maayong balita, wala ako magpasuhol. Bisan doon, kung may katungod ako na magpasuhol sa akong paghago sa pagsangiyaw sa maayo. Okay, sa pwede yung pwede. Okay, so yun pa ni Pablo sa 1 Corinthians 15. Busa mga hinigugma ko nga mga igsoon kang Kristo, pagpakaligkon kamo, dili gayon matarong sa inyong pagtuo. Pag makugihon kamo sa buluhaton, nagihatag kaninyo sa Ginoo. Kaya nasayod kamo nga may kapusulanan kayo ng inyong mga paghago alam sa Ginoo. Why ang paghatag mag-build up sa atong pagtuo? Because nag-promise ang Ginoo sa Old Testament bisan pa karon nga kung kita maghatag sa atong ikapulo, no, bubalos mo siya og hinubra ng panalangin. Nga nang ma-build up man ang pagtuo sa mga magbawali o mga pastor bisan po yung madawat, ay nag-promise ang Ginoo unsa buhatag yun sa kalipay, no? Kalipay sa mga nagwali sa maayong balita.
siguro maunta na si Ricky. Nga naman nga si pastor bisag na trabaho mo anya mo siya para mag-airport. Pero actually naagi po tayo po Rick nga murag mahasol ko kay usahay na trabaho, no? O labi na akong na-installation, yang mo ani ko diri mag-airport. No? Say night time mga nana ko ba nga saya nga aning trabaho ano kita ko aning libo-libo yang mo ato ko dito mag-airport mo ko kitaon. Yang iri ata sa ko juice ra mag-biskwit. Ano ba? Pero mo ni siya maghana ko pero ang Holy Spirit mo pa siya nga Gerson. Di pa pangalagad man ang tuyo nato. Kung makita Lord no. Ma-reminded ko nga si Jesus ibiyaan niya ang langit nagpakatao siya ilan sang sa krus. Namatay siya para sa buhay. Pili na naman yung kita sa solusyon ikumpara sa gihimo ni Jesus. So tungod sa utang kahugot ko nako sa Ginoo, tungod sa pagpasalamat ni giluwas ko niya, wa gyud rason nga dili ko dapat malagad. Muna mo ni gyud ni. No? Ya di ko gusto actually si Ana, gusto ko niya nga tunulan gyud ko. O ayaw lang ano, ano man. Gihimo na ko ni para gud sa Ginoo. Kaya tinin si anak magod kung maanan ko si dawat. Di na ko na wala may hatag. So di na may tawana. Okay ba siya? Di kami itong sa Bible School ni sa una kanang di ba sa Bible School natin kita with Christian Service Assignment. Oh. So, pakan asa man kana ang ato tumiyagi ito sa what? Yung gusto man kanan siya. Kaya naman. Okay. Pag ang iyang pamasahe daw pag dito sa simbahan, gasto siya 20 pesos. Yung pag umanan niya wali, kilaman mo siya o kuhan 50. Wali ganun siya. 1990s na ko naman sa una ng 50, 1990s na ko na. Oo, 1990s. Mga itong time na estudyante pa may sa Bible School. Yung mo ito, pagkasunod si Mano, asa man ka bisita? Ito na po kong bisita. Yung saan nita mo? Ganun siya. Ano naman? Yung masaya ko 50, ilaman ko 100. O, di ba? O, kumusta? Asa? Ganun siya. Ano naman? Dito ko sa si Mano, ano naman? Masaya ko 50, ipasalamatan naman ko. Saan na ba? So, muna, kung mo kanina nga kabantay, mo na kapag kwarta gid imong abson, na tendency nga pagwala na masubo na ka. Pero pag nasit mo muna, ikaw yung Ginoo ang purpose sa akong kamalagad. Isang way ihatag malipay ka. Amen. Siyempre, mas malipay yung ka kung naihatag. Pero ang punto diha, isang way ihatag. Tungod kay ang purpose gani mo mga lagad sa Ginoo. Muna itaw na it builds your faith. No? It builds your faith. Okay. Sa atong tapusan na atong malit. Kanda lang ang punto na ito. Sunod na punto ko, mag-part 3 tayo. Hindi doon tayo sa topic ba? Akong balik ko ng istorya, kung nakadumog na mo, balikod din ako niya, kung ano pa mo, first time yun eh. Kung dito ko sa Palawan, doon ay usa kayang people nga nisulti nga, Pastor, pwede ba may kakilala kang electrician? Kasi naghahanap yung kaibigan namin na Korean missionary, nagtayo siya ng Bible School. Kailangan niya ng Christian na electrician. Kung ako electrician ako, kaya amin niya mag-son, sa wala ko na duhay insito na ako. No, ipagmamayabang ko yan. Duhay insito na ako. Insito ko sa electrical installation and maintenance. Insito ko sa refrigeration and air conditioning. Duhay insito na ako. So ako electrician ako, pag kani magtawad ng outlet, mga receptacle, kanang breaker, kapalo ko anong taon. Pero di lang kayo kumaster kayo, ano ko maglugay diyan. Pwede ako, sabihin mo doon na ako electrician ako. Sa ganun ba? Praise God kay Pastor. Ilang ipangita, Christian, electrician, pero ang ilan nakita, Pastor pa yun. Oh, kapag naman sa isang tayo. So mo to, siya, okay, kita ka sa number mo, tawagan ako. Hello, hindi, atong Korean may nanawag sa ako. Hello, is this Pastor Gerson? The electrician pastor? Yes. Can you meet me 8 a.m. tomorrow? Kita na. Alas 7:30 pa rin, tuwan ako rin kay siyempre Koreano ko na ulo, as Koreano na grabe ka tayo kung sus. Pagkakuti, alam mo, ano man tulong niya? You know, Pastor? Ano siya? This Bible school is the Lord's. Ano siya? This is the Lord's. In this Bible school, we will train young men and young women how to preach the gospel. So this Bible school is for the Lord. Everything given in this Bible school is of the Lord's. That's why when you do the wiring, the installation of the outfit,
you're doing it for the Lord. So parang ako, murag libre niya ba? Ano ba? So murag, wapo yung presentation. That's why, when you install the electrician, the Lord will pay you in heaven. Ay, mga gini. Sakto gini yung akong duda ka. Dito gini ko sa langit mayroon na niya. Yan kung nauna ato natin. Siyempre, ang akong anak ko, duha pa lang si Karen, si Paula. Kung niyari ka, ni Kudri kay nanginabuhay tao, niya happy na noon. Ako nauna ba? So ako na siyang ginagawa. Do you mean to say, brother, you will not pay me? Yes, because this is the Lord's work. God will pay you in heaven. No? So ako nauna, dapat hindi ko ka to heaven. Joke lang. Ako nauna, no brother, I need money. No brother, this is the work of the Lord. So niya ko sorry. So nagsorry ko sa iya kay hala lang trabaho ko dito pila ka adlaw niya wa pay madawat. Kasi may akong kaunon. Pero ang sulti sa bayan gid ako sa Ginoo sa langit. So kung ikaw ato pa sa may buhaton niya pa. Mo trabaho ka? Dili pod, liwat ka sa ako. So, wag gina ko dawata mga igsoon, wag gina ko dawata. Kung sa diyan nagmotor na ko pa uli. Kung bitaw no kay kung trabaho ko dito para mabuto sa Ginoo. Pero kita na ko kwarta pod. O di ba? So, mo ni sa magsoon. Tinuod nga kinahanglan ko kwarta, pero tinuod nga na gitoy bayad sa langit. Kaya nga naman. Kaya basta na kay gihimo para sa Ginoo, na gyud bayad dito sa langit. So mo to nga wala ko yung comment ato kay kinahanglan ko kwarta ni kay sabi pakaano ko sa akong mga anak. So mo to fast forward nahita mo na po na diri sa Davao. Dunay nanawag sa kuha usa ka simbahan kay naa daw ipa-check up nga aircon di daw mandar. Dapit dito na dapit sa Boulevard. So ato na ko dito. Ako ipakabot na ako dito kay asa ang simbahan ani? Katukay mo latay paday ka sa mga kahoy. Muagi na sa dagat. Di ba kanang dagat bitaw diha sa Boulevard nga gipabukso ka ng mga kahoy para maputoy ko balay. Di ba mo na diha bitaw? Di ba lagi baka ni mura ka mahambong. Dagat ka magilalom. Asa ang simbahan dito si paday ka pastor? Dapat paday na dito pastor. Dayon siya. Anton nakaabot mi balay man pag-abli simbahan biday sa sulod. Yang pag-abli, mura sila ka ng mga labinig na uy, paramdam natin kini tao. Na ako'y nakita, doon ay babae nga nagbitbit siya o ka ng bag na naikos. Ang mama na ito sa pastor. So dito sila nagpuyo, niigan dito kay way bitana. So, mga pastor mo niya ang aircon nga iyo nang pagtanaw din ako sa aircon luwi kay aircon kubong ba. So akong gi-check up, guba yun ang compressor. So akong giingnan si tong pastor kini imong aircon. Dili ko ni siya paglaom kay kung ayo nato ni mas maya pa papalit lang dugay pag. So karon na pangutahan karon. So pila may bayad sa pag-check up? Kabalo pila bayad sa check up sa aircon? 600. Mo na bayad magpa-check up ang aircon 600 ang bayad. Siyempre kay mo bayad yo kay nag-import ka pa ato dito nagmotor ka dala ka sa imong skills and talent. So karon ni action nang kuot ang katong asawa ni kuha nagwalik. Ano? Ay ano siya. Nadungdungan ko na po tong Korean sa Palawan. So sige na, pastor, ay na lang pastor. Pastor dili, mahatag ni. Ano ayaw. Sa naman? Sa ang Ginoo ang lain bayad sa ako. So salamat to kay pastor kay 100 ang kwarta. Diyo. Ginoo na lain mo bayad sa ako. So niulit ko mamalipayon. Kaya at least man lang nakasulay ko nga ang Ginoo ray mo bayad sa ako. Okay? Muna ang pag-uani ko dire mag-care group nya wise na. Ginoo ray mo bayad sa ako. Pero ako napadugdugan, masih pabalik na ko niya, ayaw, wala yun. Ang buot pasabot, every time na ako'y gihimo sa Ginoo maway gihatag, sure good ko, ang Ginoo ray mabayad sa ako. Amen? Kung inana po mo mga igsoon. Kaya dili man lang ako ang mga nangalakad sa Ginoo, kung nangalakad mo sa Ginoo. Every time na ako'y gihimo para sa Ginoo niya, way ni hatag, o mo na yung versikulo na to. Masaya yung dinig.
Siya ito naman nagbasa. Busa ang mga hinigugma ko nga mga isuon ka Kristo. Apil na mo ani. Pagpakalikon kamo o dili kayo matarog sa inyong pagturo. Pagmapugihon kamo sa bulaton nga gihatag kaninyo sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga may kapuslanan kayo ang inyong mga pagkakalanan sa Kristo. Nanay pa yun. Amen? Amen. Praise God. So maninog ka. Natay part 3 kay the word of God is so precious nga atong dali-dalion, no? Ito sa kanto ang part niya. Let's pray. Father God, thank you Father God for teaching us why we need to worship you, to love you, to give thanks and to give to you. Kaya tungod una sa tanan God, ang kaluwasan ni gihatag nimo kanamo pinagi sa Kristo. Mao po to siya ang greatest blessing nga gihatag nimo kanamo bisan pag mga lagad kami for the rest of eternity, dili gyud namo mabayaran, dili gyud namo ma-refund, dili igo ang among kinabuhi, dili gyud igo ang among mahimo aron luwason among kaugalingon. Apan giluwas minimo God tungod sa imong kaluoy ug grasya. That's why, oh God, we will thank you forever. We will worship you forever. And that's why we give our lives, we give part of our time, part of our income to honor and to thank you, God. Hindi mo pangako na ako in Jesus' name. Amen. Are we blessed? Sige, marunong tayo lang. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your give you my heart. I give you my soul. I give you my life. No one should take control. Lord, have your way, Lord, have your way. Lord, have your way. In me, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Yes, Lord, indeed. Salamat kay Ginoo nga kitagaan mo nimong desire, Lord. And pag-remind sa mga Ginoo nga ang tanang butang ginahimo na mo lugar para gid sa imong Ginoo. Yes, God. That's why, Lord, gina-offer na mo ang kinabuhi, even our soul, our life, our strength, even our treasure, Lord God. The reason na mo hatag ni Lord, it's because we don't have. Wala ang mga Ginoo. That's why hatag ni Ginoo para sa iyo. And I pray, Ginoo, that you will bless us one of us, Lord God, sa pagtrabaho, wala ka, Lord God, sa panalangin, Ginoo. At nagagawin ko sa gamahan, sa padayon, Lord God, sa pagulaton, sa mga negosyo, Lord God, especially this Arman, Lord God, the business, Lord. And we gamit, Lord God, sa Lord sa pagsustain, Lord God, sa ministry din, Lord, sa ataw,
Salamat kay Lord na wala ka niyong Ginoo sa panalangin ini. Parayan kay Lord God sa pag-sustain sa mga customer, even sa mga trabante, Lord God, bigyan sila strength. I-bless sila, Lord God, sila mga pamilya Ginoong Diyos. Ipanalangin ni Ginoong Diyos hindi lang sa material na mutan, especially, Lord God, sa spiritual na mutan, Lord God. I pray, Lord God, mga estudyante, Lord God, na mag-eskwela, naman karon wala karon, Lord God. Ikaw mag-bless kahapon sila ang pag-study, Ginoo. Na ma-honor ka nila, Ginoo, Ginoong Diyos sa ilang pag-eskwela. Mag-bless ka, ma-bless ilang kinabuhi, Lord God, nga sa school. And Lord, bless City Grace, bless mga tayo sa kanang lugar. Bless ang mga small groups na mo growing, mo kinabuhi, Lord God, may sama ka nimo, ang mo kinabuhi, Lord God, may imong kamainat nga to sa uban. Bless, Lord God, at pagbulag-bulag po ka ron, panay kami kini Diyos mo puno sa kaliban, kasing-kasing, kung kinakataon na po mi, kabalo na po mi, pa-apply na po na mo, Lord God, sa mga kinabuhi, ang mga pulo. And now, the love of God and the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, both now and forever. Amen.